Kinakabahan ako sa Kim Pao. Binabash si Paolo dahil sa pagsabi niya ayaw ng sugal at may issue na inilaglag daw ni Paolo si Kim. Ang bastos ng host ng Bingo Plus dahil pinapupunta niya si Paolo sa float ng Bingo Plus at sinabi pa sa mic na endorser ambassador si Kim ng Bingo Plus. Ginamit ni Kim para mapapunta si Paolo sa float ng Bingo Plus. Ayan. Ewan ko kung ako kasi hindi ako madi-disappoint kasi wala naman ako sa lugar in the first place. Pero kung si Paolo na-disappoint at parang kumbaga ay hindi nagustuhan ito, dapat po talaga na mag-sorry yung host sa paggamit ng pangalan ni Chinita Princess. Unang-una wala din po doon si Kim. But I don't think na ilalaglag ni Paolo si Kinshu. Ilalaglag saan? Tungkol saan? Diba sa sinabi ni Pao na ayaw niya ng sugal? Or hindi siya nagsusugal? I don't think naman na kumbaga magmi-meet siya yan, kumbaga ng kina Kim and Paolo kasi they have respect to each other naman. Kung si Paolo ayaw niya ng sugal, so alam niyo nakakabilib nga Dahil si Pao kahit po endorser si Kim, talagang po yung niya, paninindigan niya na hindi siya nagsusugal or ayaw niyang magsugal. Pero, syempre, may respeto siya sa desisyon ni Chinita Princess. So, nasa kanila naman po yun, nasa pag-uusap naman po nila yung mga bagay na yun. Basta importante silang dalawa, hindi po sila lulong sa sugal, hindi ba? Yun naman, pero ako naman po ay isa rin naman sa mga naniniwala na bad decision itong nagawa. Lahat naman po tayo ay may mga bagay, kumbaga na mali na desisyon sa buhay. Nako, wala pong perfect dyan. So maybe ito pong pag-endorse ni Kim ng Bingo Plus, hindi niya akalain. Kumbaga ay isa sa naging maling decision niya na I think hindi na po siya magre-renew. Marami pong mga fans na nagsasabi na wag na siyang mag-renew doon, pakiusap lang. So, walang perfectong tao. Kumbaga. So, don't worry guys, kasi they are matured naman to handle the situations, to handle this kind of misunderstanding ba itong matuturing? Or this kind of decisions in life. Kumbaga, maliit lang to para sa maapektuhan yung relasyon nila. Pwedeng umiral kasi yung respects to each others. Tapos, ayan, hinahayaan na lang rin siguro ni Pao na matuto si Kim, ayan, sa mga maling desisyon sa buhay. So, relax lang po kayo. Maniwala po kayo sa maturity ng dalawa. Anyway, ayan, mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Dumako na lang po tayo dito sa next update natin. Mula po kay Miss Annalyn Hiccup, sabi niya dito, "Hey Gandara, baka lumabas na ang unang resulta sa kaso nilang magkapatid. Kaya ang Paolo ay nag-alala. Kailangan ng masasandalan ulit. Iyan ang Paolo pag nagmahal. Pero natapos naman niya siguro yung oras niya. Alam ko 1 to 2 hours lang naman ang bayad sa kanila dyan. Dyan ka lang palagi, Paolo, sa tabi ni Kim habang umuusad ang kaso nilang magkapatid. Kim Pao lang sapat na." So, ito yung tungkol sa biglang uwi ni Paolo Avellino. Hindi man biglang uwi. Pero alam niyo pagkatapos ng work, tapos na talaga, uwi na siya. Tapos si Kimi naman kinabukasan is namumugto yung kanyang mga mata. Marahil ang iniiyak daw ni Chinita Princess ay tungkol sa kaso nilang magkapatid. Ang hirap kasi talaga niyan, di ba? Ang hirap ng sitwasyon na yan. Lalo na kung kayo yung nasa sa sitwasyon ni Kimi. Anyway, dako naman tayo sa comment po ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya dito, "Good PM Miss Gandara." Sabi na una daw si Janine at Paolo. Di mabuti. Naunang magtambal pero hindi naging sila. Tama na yung paulit-ulit na lang na naging si Jay at Pao. Ano ngayon? Sa amin wala kaming pake. Ang importante yung ngayon. Pero marami pa rin ang naniniwala kay Paolo na sinabi niya
na hindi naging sila. Kaibigan lang ang turing ni Paolo kay Janine na binigyan ni Janine ng ibang kahulugan. Na sinabi ni Pao, nag-assume lang si Janine. Basta ang mahalaga sa aming mga makakimpaw ay yung ngayon. Yung kay Chi na sinasabing sila ang nauna, sige na nga, paano? Okay na kayo mga bashers? Paano? Okay na kayo? Masaya na kayo? Sa ipinipilit nyo? Ayan, kung pinagpipilitan nilang sila ang nauna, wala na talaga tayo dong magagawa. Ang importante ay yung ngayon, di ba? Sila nga ang nauna, pero kanino ba bumagsak si Paolo Avellino? Di ba kay Kimi, sabi nga ni Pao, hindi rin niya akalain na kay Kim Chiu pala ang bagsak niya. Uy, grabihan. Samantala, dumako naman po tayo dito sa mga balita na atin pong nasagap ngayong gabi at unahin na natin itong magandang balita mula po kay Chinita Princess. So ayan, para sa mga gusto po ng mga pre-love items mula kay Chinita Princess, ayan, meron po siyang closet bazaar para sa kanyang mga fans. At ito po ay mapuproceed sa charity. Yan po ang mahalagang balita upang tayo pong lahat ay makiisa dito. Tayo po ay maging kabilang kasi once na tayo po ay nakiisa, parang kasama na rin po tayo sa mga nagbigay ng tulong sa charity na gagawin ni Kim Chiu. Ayan, napakabuti talaga ng puso ni Chinita Princess. January, di ba? Sinisimulan niya ang taon ng mga magagandang gawain. So, ito po ay pinost na rin ng Philstars Life. So, ayan, grabe, headline talaga po palagi si Chinita Princess. Ganyan po ka-in-demand ang Kimi natin na kahit konting kibot lang ni Chinita Princess, talagang headline na po agad. Ganyan din po kabuti ang puso ni Chinita Princess. Grabe. So, para po sa charity, pwede naman kasing hindi, di ba? Pero kasi alam niyo naman yung nangyari sa kanya. Pero despite everything, ng kanyang mga pinagdaanan, alam niyo na yun, pag financial, pero wag ka, nagagawa pa rin pong tumulong ni Kimi at mag-share ng mga blessings. Ayan, at ang nakakatuwa dito sa charity niya ibibigay, which is nangangailangan po ng pondo talaga. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito po sa necklace ni Kimi. Ayan, abangan niyo yung vlog ni Chinita Princess, no? So, kapansin-pansin dito yung kanyang necklace, suot-suot niya. Ayan, di ba ito yung suot niya sa Showtime? Ang dami niyang accessories dito, yung kwintas, pero yung porcelas, pero yung kwintas pinalitan po niya. Ayan, napaka-special kasi ng vlog. Kaya ito, may paki necklace ang ating Chinita Princess. And alam na po natin ang kahulugan ng kwintas na yan. Alam niyo ako pa nakikita ko yung kwintas suot-suot ni Kimi. Panatag na panatag po ako. Napapanatag ba yung kalooban ko? Kasi alam kong sa Kimpaw pa rin uuwi. Huy, grabehan. Anyway, alam nyo, bukod po dyan, grabe daming paayuda. Dahil ni Kimi, dahil bukod sa pasusi, paki, necklace ni Chinita Princess, ay pinusuan naman niya ang post ni Papi. Grabe, may pagpuso naman nga yan. Grabe, sige lang Kimi. Ilagay mo siya sa puso mo at pakitago na rin, please, para hindi pag-agawain ng mga inggiterong bashers. Charot. Anyway, yun makikita nyo nga dyan sa baba. Ayan, ang nag-iisang Chinita Princess. Pinasuan niya lang naman po itong na yan, post kay Paolo Avellino. Grabehan, ganyan talaga. Kapag in love, nagiging stalker. Charot, stalker talaga. Pero alam niyo, napapansin niyo ba yon na bawat post ng isa't isa, nilalike nila. Na para bang, me at the ang tawagan nila. Charot. Mukhang talagang hindi pa humuhupa ang issue ng Kim Pao at Eco9. At sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat given kung gaano ka-invested ang fandoms ngayon. Una sa lahat, malinaw na malakas ang emosyon sa magkabilang panig, pero mas ramdam talaga ang galit at pagkadismaya ng Kim Pao fans.
Para sa kanila, hindi lang ito simpleng collab issue. Pakiramdam nila, may pinaglalaban silang respeto, consistency, at proteksyon para kina Kim Chi at Paolo Avellino bilang love team. Kapag may pakiramdam ang fans na parang isinasaksak sa eksena ang ibang pairing na hindi nila sinusuportahan, automatic na nagiging defensive sila. Sa panig naman ng Eco9, may mga naniniwala na trabaho lang, collaboration lang at walang personalan. Dito nagkakaroon ng banggaan kasi ang fandom culture ngayon ay hindi na lang about projects, kundi about emotional attachment. Hindi na sapat ang professional lang yan kapag ang fans ay matagal nang nag-iipon ng oras, effort, views at suporta. Isa pang dahilan kung bakit hindi matigil ang issue ay ang social media amplification. Bawat tweet, comment, blind item o cryptic post ay nagiging gasolina. Kakulangan ng malinaw na statement. Habang walang malinaw at iisang direksyon mula sa management o involved parties, tuloy-tuloy ang haka-haka. Fan wars mentality. May ilan na ayaw lang talagang umatras kahit malinaw na napapagod na ang lahat. Pero ito ang mas malalim na punto. Ang Kim Pao ay nasa yugto na sobrang lakas at sensitibo, kaya kahit maliit na issue, lumalaki agad. Hindi ito dahil mahina sila. Kabaliktaran pa nga, masyado silang malakas, kaya bawat galaw ay minamatyagan. Kung magpapatuloy ito ng walang kontrol, posibleng maapektuhan ang future collaborations. Masisira ang enjoyment ng fans mismo. At worst, mapapagod ang mismong artists sa ingay na hindi naman nila sinimulan. Sa huli, kailangan talaga ng cooling down. Fans, piliin kung alin ang ipaglalaban at alin ang palalagpasin. Management, mas malinaw na direksyon at komunikasyon. Itandaan na walang panalong fandom war, may napapagod lang. Real talk lang, hindi mawawala agad ang issue, pero pwede itong humina kung mas mananaig ang respeto kaysa emosyon. Ito ang masasabi ko. Malinaw na lampas na ito sa simpleng chismis o collab issue. Una, reaksyon ito ng fandom na sobrang invested. Ibig sabihin, hindi mahina ang Kim Pao. Sa totoo lang, sobrang lakas nila, kaya bawat galaw ay nagiging issue. Kapag ang isang love team ay may ganitong klasing following, natural na may protective instinct ang fans. Ang problema, kapag walang malinaw na linaw o direksyon, ang emosyon ang nauuna kaysa rason. Pangalawa, social media ang tunay na nagpapalubo ng balita. Isang post, isang comment, isang blind item, kahit walang kumpirmasyon, nagiging katotohanan agad sa mata ng iba. Kaya kahit paulit-ulit na buhay pa rin ang issue. Pangatlo, kung titingnan ng mas malalim, walang panalo sa ganitang banggaan. Hindi ito nakakatulong, hindi sa Kim Chi, hindi kay Paolo Avellino, hindi rin sa kabilang kampo, at lalong hindi sa fans na nauubos ang enerhiya sa away. Sa akin, ang balitang ito ay senyales na kailangan na ng preno, hindi katahimikan lang, kundi mas malinaw na boundaries at komunikasyon. Hanggat walang malinaw na direksyon mula sa management at hanggat may mga fans na patuloy sa gatong, uulit at ulit lang ang parehong eksena. Sa dulo ng lahat, mas mahalaga pa rin na suportahan ang proyekto, protektahan ang artists, at huwag hayaan na ang fandom war ang maging mas sikat kaysa mismong trabaho nila. Sa madaling salita, malakas ang Kim Pao, pero ang sobrang ingay na paligid nila ang nagiging problema. Sa totoo lang, ang isyung ito ay hindi na lang simpleng fandom clash. Isa na itong malinaw na larawan kung gaano kalalim ang emotional investment ng fans sa Kim Pao. Kapag ang isang love team ay umabot na sa ganitong antas, natural na nagiging sobrang protective ang supporters. Hindi ito dahil sarado ang isip ng fans, kundi dahil may takot silang mawala ang momentum, consistency, at identity na matagal nilang binuo para kina Kim Chi at Paolo Avellino bilang love team. Kapag may pakiramdam ang fans na parang isinasaksak sa eksena ang ibang pairing na hindi nila sinusuportahan, automatic na nagiging defensive sila. Sa panig naman ng Eco9, may mga naniniwala na
Trabaho lang, collaboration lang, at walang personalan. Dito nagkakaroon ng banggaan kasi ang fandom culture na yon ay hindi na lang about projects, kundi about emotional attachment. Hindi na sapat ang professional lang yan kapag ang fans ay matagal nang nag-iipon ng oras, effort, views at suporta. Isa pang dahilan kung bakit hindi humuhupa ang issue ay dahil walang malinaw na pagtatapos, walang malinaw na statement, walang diretsyong linaw, kaya tuloy-tuloy ang haka-haka. Dagdag pa rito ang mga cryptic posts, patama, at reply na tila simpleng bagay lang pero nagiging gasolina sa mata ng fans. Kung tutuusin, ang pinakamalaking talo rito ay ang artists mismo. Habang abala ang fandom sa banggayan, nalilihis ang atensyon sa kalidad ng proyekto, galing ng performances, at mga bagong oportunidad na dapat sana ay ipinagdiriwang. Sa halip na kilalanin ang growth ni Kim at Paolo bilang artists, natatabunan ng ingay ng issue na ni naman nila direktang sinimulan. Sa mas malawak na pananaw, ang balitang ito ay paalala na kailangang matutong huminga ang fandom. Hindi lahat ng galaw ay banta, hindi lahat ng collab ay kalaban, at hindi lahat ng katahimikan ay masama. Minsan, ang pinakamalakas na suporta ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa gulo. Sa dulo ng lahat, hindi mawawala agad ang issue, lalo na't sariwa at emosyonal ang fans. Pero kung may dapat mang mangibabaw, sana ay respeto sa lahat ng involved, tiwala sa kakayahan ng Kim Pao, at pag-unawa na ang tunay na lakas ng fandom ay nasusukat kung paano ito umaasal sa gitna ng kontrobersya. Sa madaling salita, hindi mahina ang Kim Pao, pero ang sobrang ingay na paligid nila ang kailangang humina. May ilang mahahalagang punto pa akong maidadagdag sa balitang ito na madalas hindi na pag-uusapan, pero malaki ang epekto sa kung bakit tumatagal ang issue ng Kim Pao at Eco9. Una, may factor ng takot sa pagbabago. Kapag nasanay ang fan sa isang malinaw na direksyon, kahit maliit na paglihis ay nagiging banta sa kanila. Hindi ito dahil makitib ang pananaw ng fans, kundi dahil ayaw nilang masira ang momentum na matagal nilang pinaghirapan, mula sa streaming, engagements, hanggang sa pagtatanggol sa idols nila. Ikalawa, nagiging identity na ng iba ang pagiging bahagi ng fandom. Kaya kapag may isyung ganito, hindi na lang ito opinyon, personal na laban na. Dito nagiging delikado ang usapan dahil ang objective discussion ay napapalitan ng emosyonal na depensa. Ikatlo, may nakikinabang sa gulo. Real talk, habang may away, may engagement, may clout, may atensyon. Kahit hindi involved directly, may nagpapalala ng issue dahil alam nilang mas mabilis kumalat ang negatibo kaysa positibo. Ikaapat, hindi pa napag-uusapan ng pagod ng artists. Tahimik lang sila, pero hindi ibig sabihin ay hindi nila nararamdaman ang pressure. Kapag paulit-ulit ang ganitong ingay, may epekto ito sa mental focus, creativity, at kahit sa pagpili ng projects sa future. At sa panghuli, darating ang punto ng natural na paghupa. Lahat ng fandom issues ay may expiration date, lalo na kapag may bagong proyekto ang Kim Pao, may malinaw na direksyon ng management, o kapag napagod na lang ang fans sa paulit-ulit na banggaan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi senyales na paghina, senyales ito ng sobrang lakas na kailangan na i-manage. Kung matutong mag-focus ang lahat sa tamang laban, mas magiging maayos ang takbo hindi lang ng Kim Pao, kundi ng buong fandom ecosystem na paligid nila.